Dismayado si Transportation Secretary Vince Dizon sa dami ng mga tsuper na nagpositibo sa random drug test nitong Semana Santa. Kanina, nag-inspeksyon naman sa MRT ang kalihim at ilang pang opisyal at ibinida ang ilang pagbabago tuwing rush hour. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, sa kasagsagan nga ng peak hour ay nag-ikot ngayong Lunes dito sa MRT ang mga kalihim ng DOTR at ang DICT. Isa nga sa mga unang napansin ni Secretary Vince Dizon ay yung tuloy-tuloy na pagpasok ng mga pasahero sa North Avenue Station. Kahit nga alas 7 yan ng umaga, Connie, kung kailan peak ng rush hour. Aniya, yung may mga dalang bag at yung walang dalang malaking bag, bukod na raw kasi yung kanilang pila. Simula ngayong araw, may tatlong 4-car train na nakadeploy ang MRT tuwing peak hours. Sa umaga yan at sa hapon, ayon kay MRT GMI Kapati, kung dati nasa 1,100 ang capacity, ngayon kayang magsakay ng hanggang 1,500 na pasahero ang 4-car train. Ani Dizon, ito ang bili ng Pangulo na gawing mas komportable pa ang pagbabiyahe ng publiko. Marami pang plano ang DOTR kasama ang DICT sa MRT na kapag nagtagumpay, ipapatupad din daw sa LRT. Isa na nga rito ang pagpapalakas ng Wi-Fi hindi lang sa istasyon kundi lalagyan din ang loob mismo ng tren. Maglalagay din ng kamera sa mga istasyon na may AI technology para hindi na kailangan pang gumamit ng scanner na nagpapatagal ng proseso ng pagpasok. Sabi ni DICT Secretary Henry Aguda, ang AI technology raw ay may facial recognition at may kakayanan na ma-assess ang laman ng bag kaya mabilis man ang pagpasok, hindi nasasakripisyo ang kaligtasan. Patuloy pa rin naman daw nakadeploy ang mga K9 dog. Sa Mayo hanggang Hunyo naman, Connie, may teknolohiya na susubukan ng DOTR para sa EDSA Bus Carousel. Ang e-wallet, pati na ang credit card at iba pang anyo ng e-payment magagamit na sa layon rin na higit pang mas mapaginhawa ang biyahe dahil hindi na kailangan pumila para sa tiket. Samantala, Connie, nalulungkot naman si Transportation Secretary Vince Dizon na mahigit 350 ang naging aksidente ngayong Semana Santa dahil nga sa iba't ibang dahilan. Pero ang mas nakakalungkot at hindi raw katanggap-tanggap ang mahigit 80 tsoper ng pampubliko sasakyan na nagpositibo sa drug test. Ngayong Lunes, pinapatawag na raw ng LTO ang lahat ng nasabing mga tsoper. Pasensyahan na lang daw pero may mabigat na penalty raw itong kaakibat dahil hindi ikokompromiso ang kaligtasan ng publiko. Ang pinakamahina raw na parusa nito, suspensyon ng lisensya. At Connie, ayon nga kay Secretary Dizon, magsasagawa pa ng mga random drug testing sa mga driver ng pampublikong masasakyan para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz.